So, good day. So, topic natin, division of fractions, part 2, whole number, pero ngayon naman ay shortcut. Okay, so again, pag sinabi nating shortcut, may mga ilang bagay tayo na hindi na natin kailangan pang isulat, pero ginagawa na lang natin ito sa isip natin. So, yun lang kaya siya tinawag na shortcut. May mga bagay na step na hindi na natin sinusulat para mas mapabilis ang ating pagsasagot. So, tingnan natin dito. So, 9 divided by 1/3, 8 divided by 2/5, 7 divided by 2/3, 10 divided by 5/8. So, kung mapapansin nyo, halos pares lang ng tanong sa nauna kong video. Pero, sasagutan natin to gamit yung shortcut na tinatawag ko. So, ganito siya. Maglalagay tayo ng over 1 sa whole number. Then, tingnan nyo to. 9 times 3 is 3. 27. 1 times 1 is 1 or 27. Ayan. So, ang ginawa natin process dito, nag-cross multiplication ako. Isa pa ulit dito sa number 2. So, maglalagay ako ng over 1. Siguro gamitan natin ng ibang kulay. Then, cross multiplication. Tandaan, itinan nyo itong color yellow na to. 8 times 5 is 40. Then, gamit tayo ng pink. 1 times 2 is 2. So, tingnan nyo na lang yung arrangement ng mga numbers. Kung ano yung mga pinag-times. So, 8 times 5, ayun, color. Pati yung color, 8 times 5, 40. Yung yellow line, nandun sa taas nilagay. Yung pink line, dito sa baba. Then, simplify natin. So, 40 divided by 2, divisible siya sa 2 kasi nagtatapos sa 0. So, 40 divided by 2 is 20. Okay. So, yan yung shortcut. Try nyo dito sa 3 tsaka 4. Sige, pwede nyo i-post yung video para sagutan nyo. Then, i-play nyo na lang kapag tapos na kayo magsagot. So, 1, 2, 3. Okay, so tingin tayo dito, number 3. So, ganun pa rin. Over 1. Then, 7 times 3 is 21. Then, 1 times 2 is 2 or 10 and 1/2. Sa mga hindi nakakaalam, paano naging 10 and 1/2? Itong 2, hinapi lang natin. Then, yung 21, dinivide natin sa 2. So, 2 divided by 2 is 1. We have 2. 1 divided by 2 is cannot be. So, automatic ito, remainder na. Remainder 1. Kasi 0 times 2 is 0. Sulat na lang natin. Then, 1 minus 0 is 1. So, wala na tayong mabibring down. Kaya, remainder 1, 1/2. Yung 1, nilalagay dito sa numerator. Okay, next. Number 4. Dito sa number 4, may napansin ako dito sa number 4. Yung 10 divided by 5/8. So, lagay tayo ng over 1. Pwede tayong mag-apply ng cancellation method. Okay. So, pag sinabi natin cancellation, so kinakancel natin yung kanilang mga common factor. Tingnan nyo to. Zoom natin para makita. So, yung 10 tsaka 5, saan kaya siya divisible? Tama, sa 5. So, 10 divided by 5 is 2. And 5 divided by 5 is 1. So, bilugan natin. Okay? Sir, pwede ba yun? Pwede yun. Pwede yun. Kasi, mas madali kasi mag-solve kapag pinalit natin yung number. So, 2 times 8 is 16. Diba? 1 times 1
is 1. Eh, kasi 1 na yun eh. Yung 5 naging 1 na eh. Or 16 na ang sagot. So, ganun yung gagawin natin sa number 4. Sa number 2, pwede rin. Ayun, nakita natin. 8 divided by 2 over 5. Pwede pala natin gawin yan dito. Susulat natin. Pwede yan eh. Pwede rin yan. 8 divided by 250. Ayun. Di ko lang napansin kanina. So, over 1. Then, yung 8 tsaka 2 may common factor. So, cancel natin by 2. So, 8 divided by 2 is 4. Bilugan natin. Then, 2 divided by 2 is 1. Then, multiply na natin. 4 times 5 is 20. And 1 times 1 is 1 or 20. Parehas lang na nandito sa number 2. Okay? So, ganun lang. Ang shortcut ay hindi na tayo nag-flip, nag-reciprocal, nag-change into multiplication. Hindi na natin sinulat 'yon. Nasa isip na lang natin or gumamit na lang tayo ng ibang method. Ito 'yon, cross multiplication and cancellation method. Dito tayo sa number 5, 6, 7, and 8. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Maglagay tayo ng over 1. Okay? Then, yung 2 tsaka 4, pares silang numerator, di ba? So, cancel natin by 2. Parang katulad ng kanina. So, 2 divided by 2 is 1. And 4 divided by 2 is 2. Then, bilugan natin. 1 times 1 is 1. And 3 times 2 is 6. So, wala na siyang lowest term. Automatic yan. 1 over 6. Automatic na wala ng lowest term kasi nag-cancel out na tayo dun sa nauna. Dito naman tayo sa kabila. 3 over 1. So, dito kasi wala tayong makakancel. Wala silang common factor. So, again, magka-cancel lang tayo kapag may common factors yung mga number. Gaya nito sa number 5, yung 2 tsaka 4. So, dito kasi wala siyang common factor kaya punta na kagad tayo sa cross multiplication. So, 7 times 1 is 7. 8 times 3 is 24. So, wala na siyang common factor, kaya yan na yung ating magiging sagot. So, 7 and 9, try nyo naman sagutan. Paki-post ang video, then sagutan, i-play na lang ulit pagtapos yung magsagot. So, 1, 2, 3. Okay, ngayon, checkan natin kung tama ang sagot mo. So, over 1, tingnan nyo dito, 9 and 6. Meron siyang common factor, di ba? So, divide natin by 3. So, 9 divided by 3 is 3. And 6 divided by 3 is 2. So, bilugan natin. So, 3 times 1 is 3. And 10 times 2 is 20. So, tingnan nyo kung gaano kadali. Nasa lowest term kagad siya. Okay? Next, dito naman tayo sa number 8. Lagyan natin ng over 1. Then, check natin yung 3 tsaka 5. Hindi natin pwedeng makancel. Kasi parehas na silang prime number. Okay, wala na silang common factor. So, proceed na tayo sa cross multiplication. So, 3 times 1 is 3. Then, 5 times 5 is 25. So, ang sagot ay 3 over 25. So, ganun lang yung shortcut ng division of fractions with whole number or situation natin na mayroong whole number. So, dito tatandaan nyo lang yung cross multiplication and cancellation. So, yung pag-cancel nito, yung magkatapatan, numerator, numerator, denominator, and denominator. Then again, yung cancellation ay ginagawa lang kung merong common factor sa numerator natin and denominator natin. So, yun lang. Sana nakatulong sa inyo yung division of fractions na shortcut. Okay, so salamat sa panonood.